Hindi dala ng pangangailangan at hindi rin dahil sa kung ano paman, kaya naging surrogate ang birhen na si Alicia, kundi sa isang pagkakamali. Dahil sa naging kapabayaan ng surrogate doctor, ay sa kanya na isagawa ang surrogacy procedure na mula sa napakayamang lalaki. Ngunit paano na ang plano nilang pagpapakasal ng nobyo niya kung dinadala niya na ang magiging tagapagmana ng bilyonaryong si Federico? Ikakasal na po ako. Masayang ipinakita ni Alicia ang singsing na isinuot sa kanya ng kanyang nobyo. I'm so happy for you, anak. Mangiyak-ngiyak pa ang ina niya dahil sa sobrang saya na sa wakas, ikakasal na siya. 2 taon niya ng nobyo si Mark, ngunit ang pagiging berhen niya hindi pa nawawala dahil usapan nila ni Mark na gagawin lamang nila iyon kapag kasal na sila. Hindi dahil sa iyon ang nais ng magulang niya o dahil tradisyon, pero dahil iyon ang pinakaregalo niya sa kanyang mapapangasawa. Hanggang halik lang si Mark at respetado talaga siya nito. Sana all, inggit na inggit ang kapatid niyang NBSB na si Errol. Tiyaga talaga ni Kuya Mark, nakaabot ng 2 taon na walang bembang. Sa panahon ngayon ate, bihira ng lalaki na ganoon. Oo naman, proud na proud niyang sagot. 2 taon na rin sila ni Mark at ngayon nga, nakapagdesisyon na silang magpakasal na. Nakikita na ni Alicia ang magiging buhay niya sa piling ni Mark. Napakabait naman ni Mark, kaya wala din akong masasabi sa kanya. Suportado ka namin anak anuman ang desisyon mo. Wika naman ng ama niya na talagang nakapagpataba sa puso ni Alicia. Ngunit ilang sandali pa, nakaramdam siya ng pangingirot. Nitong mga nakaraan, napalakas siya sa pagsusoft drinks. Nakakaramdam na rin siya ng sintomas sa UTI pero binabaliwala niya. At ngayon, mukhang kailangan na talaga niyang magpadala sa hospital. Masakit na ba? Nag-aalala ang kapatid niya at ang ama't ina. Hindi na po, sa susunod na araw na lang po ako pupunta sa hospital for consultation. Hindi kasi pwede ngayon dahil may dinner date kami ni Mark. Paliwanag niya sa mga ito. Hindi rin naman siya nagtagal kaya nagpaalam na siya. Pero habang papunta sa nobyo, tumawag naman ito na hindi ito makakapunta dahil may emergency meeting. Naisip na lang ni Alicia na dumiretso sa hospital. Ma'am, this way po. Sige salamat. Sinundan niya ang nurse. Nilapitan siya nito kahit wala pa naman talaga siyang appointment. Tila alangan pa nga ito kung kakausapin ba siya o hindi. Higa na ma'am, parating na po si Doc. Siya naman ay kampante. Dumating ang doktor. Sinuri agad siya nito. Napadaing siya nang may iturok ito sa kanya. Dok, bakit hindi mo man lang ako? Pinutol siya nito. Ma'am, hindi ba naipaliwanag sa'yo ni Mr. Ferrer ang ipinaliwanag kong procedures sa kanya? Ho? Sinong Mr. Ferrer? At anong procedures? Dok, may consultation ho ako. Walk-in lang po. Nagulat ito pati ang nurse. Nurse? Dok, akala ko ho siya yung babaeng sinasabi ni Mr. Ferrer. Ma'am, surrogate doctor po siya at sa'yo po na iturok ang… What? Siraulo ba kayo? Ikakasal na ako sa nobyo ko. Paano to? Paano na? Ma'am, sorry po talaga. Ayoko pong mawalan ng lisensya. Umiiyak na rin ang nurse. Mariing napapikit si Alicia. Paano naman ang magiging kalagayan ko? Pag nabuo to, masisira ang matiwasay kong buhay. Sana inisip mo rin yun. Idedemanda ko ang hospital na to at kasama ka doon. Umalis na siya sa pagkakahiga at agad na lalabas na sana sa pribadong silid nang may mabangga siya. Hindi kasi siya nakatingin sa dinaraanan dahil nanlalabo ang mga mata niya dahil walang humpay ang pag-agos ng kanyang mga luha. What is happening here? Mahinahon pero malamig ang boses nito. Mr. Ferrer, agad na lumuhod ang babaeng nurse. Patawad po talaga. So ito pala ang lalaking yun. Pinahid ni Alicia ang mga luha niya at matapang na hinarap ang lalaki. Para lang sa kaalaman mo, ikakasal na ako sa nobyo ko. Ngunit sinira ninyo ang buhay ko. Idedemanda ko sila't pati ikaw. Madiin niyang wika. Hindi ka pwedeng umalis. Hinawakan siya nito sa braso. I-monitor ninyo ang babaeng to. Hindi ako makakapayag na basta na lamang siyang umalis. Wala akong pakailam kung ikakasal ka na. Sa'yo na iturok kaya ikaw na ang magdadala niya ng 9 na buwan. May topak ba ulo mo? No, I can't accept this. Ikakasal na ako.
Tumabi ka dahil uuwi na ako. Pupuntahan kita. Makakapag-usap din tayo ng maayos. Sa ngayon, pababayaan muna kita. Dumiretso sa apartment si Alicia. Wala pa siyang pinagsabihan ng nangyari. Ni kapatid o kaibigan ay wala. Iniisip niya kung anong mangyayari sa kanila ni Mark o kung magagawa ba nitong matanggap kung sakaling may mabuo nga. 2 araw ang lumipas, pinilit niyang mag-focus sa trabaho pero hindi maalis sa isipan niya ang Federico Ferrer na iyon. Nalaman niyang napakayaman pala nitong tao. Hindi ito basta-basta. Kaya paano na siya? Pag gumamit ito ng pera, mababaliktad siya. Tinawagan ni Alicia ang kanyang nobyo. Nais niyang puntahan ito sa trabaho pero hindi ito sumasagot. Kaya naman nagpasya na lang siya na pumunta kahit hindi ito nakakausap. Engineer ito at alam naman niya kung saan ang lokasyon ng proyekto. Ngunit sa hindi kalayuan, nakita niya si Mark at ang katrabaho nito na sobrang komportable ng babae para pumulupot sa braso ni Mark. Mark, tinatawagan kita kanina pa. Nagulat pa ito at agad na umayos ng tindig. Ang babae kumalas sa braso ni Mark. Si Chari nga pala, architect ko. Tumango siya pero hindi ngumingiti. Dapat ba umalis na lang ako? Nawalan siya ng gana. Hindi na kailangan. Ako na lang, may gagawin pa rin naman ako. See you later, engineer. Paalam ng babae, kaya naman simpleng napairap si Alicia. Sige, mamaya na lang. Napangisi si Alicia. Niyakap naman siya ni Mark. Sorry, busy lang. Bawi ako sa'yo bukas. Mamaya kasi may kailangan kaming asikasuhin ni Chari. Ano pa nga ba? May magagawa ba siya? Napabuntong hininga na lamang si Alicia bago tumango. Hindi na siya nagtagal dahil palaging nakaaligid si Chari. Pero since trabaho naman, nais niyang ilugar ang kanyang selos. Gusto niyang tapatin sana si Mark pero mukhang hindi pa ito tamang oras dahil minamadali daw ang proyekto. Napakabigat ng dinadala niya ngayon at sana pag nasabi niya na sa boyfriend niya, maintindihan nito. Inilapag ang impormasyon ni Alicia sa harapan ni Federico. Pinaimbestigahan niya na ang babae at totoong ikakasal na nga ito. The address is here too. Tumango ang tao niyang inutusan. Pinalabas niya na ito upang suriin ang impormasyon ni Alicia. Hindi naman ito mayaman, tama lang ang buhay. Hindi na rin siya magtataka kung bakit mataas ang pride nito. Napatitig siya sa nobyo ni Alicia. Pati panluloko nito sa babae na gawa niyang malaman. Napakababaero nito at mukhang walang alam si Alicia kaya gano'n na lang itong magalit dahil masisira ang kasal nito kung dadalhin nito ang magiging tagapagmana niya. 2 araw na ang lumipas, hindi pa rin niya ito pinupuntahan. Hinayaan niya itong makapag-isip-isip pero hindi na ngayon dahil tapos na ang palugit na ibinigay niya kaya naman kailangan niya itong puntahan. Alicia, napakunot ang noo nito ng kanyang tawagin. Sakto kasing nasa labas ito ng apartment. Tinatapon ng basura. Lumapit siya habang ang isang kamay ay nakapamulsa. Let's talk. Hindi mo ba ako titigilan? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Banta nito na hindi niya pinansin. Hinila niya ito papasok sa apartment. Umaangal man ito, wala siyang pakialam. Naupo siya kahit hindi naman siya nito inaalok. Napakalit ng tirahan mo. Hindi magiging komportable ang pagbubuntis mo dito. Wika pa niya habang sinusuri ang paligid. Lilipat ka na sa akin pag nakausap ko ng magulang mo. Baliw ka ng lalaki ka. Ikakasal na nga sabi ako. Pinutol niya ito bago inilapag ang brown envelope. Inalam ko na ang katotohanan. Mas maganda nang malinawan ka para makapagsimula ng pag-uusap natin para sa magiging tagapagmana ko. At ano naman to? Hindi ako pumapayag. Wala pang kasiguraduhan kung mabubuo nga to. Ayokong panghawakan agad kaya wala akong balak na sirain ang relasyon namin ni Mark. Don't worry, hindi naman ikaw ang sisira kundi siya. Napairap ito at inisa-isa ang mga litrato. Nawalan ito ng imik na tila ba iiyak sa mga nakita. Parang dinudurog ang puso ni Alicia habang tinitignan ang mga litrato ni Mark at ang mga naging babae nito. Hindi censored ang mga kuha ni Mark kung saan may ikinakama ito. At ang huli ay si Chari. Pati ito, kinakalantari na rin ni Mark. Pagak na natawa si Alicia. Hindi na pala niya kailangang ilugar ang selos at paghinala kasi totoo naman pala. Malakas siyang napahagulgol.
Paano mo nagawang malaman ng mga to? Sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, halos hindi niya magawang magsalita ng maayos. Simple lang, ginamitan ko ng pera. Balato ko na sa'yo na nalaman mo yan. Now, let's talk about... Hindi niya na ito pinakinggan. Sa sobrang galit niya, pumayag na siya sa nais niya Federico. Makaganti man lang sa manluloko niyang nobyo. Gaya ng ginawa nito, mas masakit ang ibabalik niya. Hindi na ba nito kayang magtiis? Kaya habang magkasintahan sila'y kumakana ito ng iba? Sobrang kampante niya. Akala niya, napakatino nito, na hindi man lang napansin ni Alicia na may iba't iba na palang babae. Paano niya na ngayon haharapin ng magulang niya? Lumong-lumo si Alicia. Sa akin ka titira, hanggang sa maipanganak mo ang bata kung magiging successful man. Observation muna ng 1 buwan, kaya maaari ka pang manatili sa magulang mo. But after the result at may nabuo, sa akin ka na maninirahan. Paliwanag nito, bago siya iniwanan ng calling card. Hindi niya ito pinansin. Gusto na lamang muna niyang umuwi sa magulang niya at umiyak habang sinasabi ang kanyang nalaman. Dali-dali siyang sumakay sa kotse para umuwi sa kanila. Di niya na nga nagawang maisara ang pinto ng apartment dahil sa pagiging lutang niya. Ate, biglaan yata ang... Natigilan si Errol nang makita siya nitong luhaan. Bakit ate? Ngunit hindi pa niya kayang magsalita dahil naunahan siya ng paghagulgol. Narinig naman siya ng ama't ina kaya't lumabas din ng mga ito. Uminom ka muna ng tubig. Pinapakalma siya ng mga ito. 1 oras na siyang umiiyak at walang sinasabi. Ang ina't kapatid niya, alalang-alala na sa kanya. Nakikita niyang nasasaktan ng mga ito kahit na hindi pa naman alam ang dahilan. Magsalita ka na. Bakit ba? May nanakit ba sa'yo? Inapi ka ba? Ama niya na ang hindi nakatiis. Hindi to matatapos kung iiyak ka lang dyan. Pa, niloloko po ako ni Mark. Napakarami na po niyang naging babae sa loob ng 2 taon. At ngayon naman po'y ang architect niyang si Chari. Dala niya ang ebidensya, kaya naman naipakita niya ito sa kanyang magulang. Akala ko po ako lang. Sobrang sakit po. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa. Papatayin ko ang lalaki na yon. Pinagkatiwalaan namin siya para sa'yo. Sabi niya mahal na mahal ka niya. Napakakapal ng mukha niyang hingi ng basbas namin kung niloloko ka naman pala niya. Labis ang galit ng kanyang ama. Buwisit siya. Akala ko pa naman siya na ang lalaki na para sa'yo. Binilog niya ang ulo nating lahat. Hindi ko siya mapapatawad sa pananakit na ginawa niya sa'yo. Umaagos ang luha ni Errol. Makakayanan mo yan, anak. Malakas ka. Matatag kang babae. Mas magandang nalaman mo agad. Imbis na makasal muna, di ba? Nak, kumprontahin mo siya at hiwalayan na. Ayoko na siyang makita. Nadudurog ang puso ko. Mama, hindi lang din po yun ang problema ko. Mama, Papa Errol. Aksidenteng naging surrogate mother ako ng napakayamang tao. Oobserbahan ko kung mabubuo. Pero kung hindi, makakabalik naman po ko sa normal kong buhay. Ngunit pag nabuo, kukunin po niya ang bata at magbabayad daw po siya. Hindi na kinaya ng ina niya, kaya nahimatay ito. Malakas siyang napasigaw bago ito inalalayan. Sorry po talaga. Sabay-sabay po ang kamalasan na nangyari sa akin. Sorry po pati kayo nadamay. Pinutol siya ng kanyang ama at niyakap. Wala itong sinabi at basta na lamang siyang niyakap. Damang-dama ni Alicia ang pagmamahal ng kanyang papa. Labis ang galit ng ama ni Alicia, pero nakiusap siya na baka pwedeng siya na lamang ang kumausap kay Mark. Ayaw niya na ng iskandalo. Walang ideya si Mark na makikipaghiwalay na siya at ipamumuka dito na nalaman niya na ang mga panluloko nito. Ngunit habang bumabiyahe patungo sa place na napag-usapan nila, naisipan niyang tawagan si Federico upang maging ebidensya kung paano niya nalaman ang ginagawa ni Mark. Sumagot naman ito at pumayag sa kanyang nais. Nauna siya sa park. Si Mark ay bihis na bihis ng kanyang masilayan. Matamis ang ngiti nito bago siya sinalubong, pero hindi siya nagpayakap dahil sa pandidiri. Bad mood? Natatawang tanong pa nito. Babawi ako sa'yo today. Let's have hindi yan ang pinunta ko dito. Hindi kita tinawagan para makipag-date pa sa'yo. Sinampal niya si Mark. Manluloko ka? Pilit na pinapakalma ni Alicia ang sarili. Bistado na kita. What? Alicia, ano bang sinasabi mo?
Hindi ito umaamin at patuloy lang na pinapakitang ito'y inosente. Is this a joke? No, cause I'm breaking up with you. Hindi ko kayang makisama sa taong manluloko. Masakit pero ayoko nang ipagpatuloy ito. Binato niya ang singsing kay Mark. Ibigay mo sa bago mong kabit na si Chari. Wala kang ebidensya na niloloko kita. Dahil ba kay Chari? Handa naman akong palitan siya bilang architect ko. Huwag mo lang ako iwanan. Bitiwan mo siya. Sumulpot si Federico. Huwag mong ipagpatuloy ang katangahan mo. Pakawalan mo ng babaeng to. Hinayaan lang ni Alicia si Federico. At sino ka naman Magiging ama ng dinadala niya. Malakas na natawa si Mark. So plano mo na to, Alicia? Ibibintang mo sa akin ang gawain mo naman pala. Malandi kang babae ka. Minahal kita at hinintay kita. Ginagalang kita kasi sabi mo, dapat kasal muna. Pero ano to? Pinapatawa mo ba ako? Sa ibang lalaki ka nagpabuntis imbis na sa boyfriend mo? Sabi na nga ba't walang kahihinat na ng relasyon na to? Unang-una, hindi ako nagpabuntis sa kanya. Aksidente ako naging surrogate mother. At wala kang kasiguraduhan kung mabubuo itong bata. Ipapaliwanag ko sana sa'yo dapat lahat, pero nalaman kong niloloko mo ko. Sinong maluloko mo sa gawa-gawa mong kwento? Sinungaling kang malandi ka. Planado mo na to Pok-pok ka. Sinuntok ni Federico si Mark. Natumba ito at dumugo ang ilong. Wala kang kwenta. Wika pa ni Federico bago siya nito hinawakan sa kamay at inilayo na kay Mark. Tumahan ka na. Inabot ni Federico ang panyo sa kanya. Gusto mo bang makakain? Paano ko magagawang kumain kung ganito ang sitwasyon ko? Broken-hearted na nga naging surrogate mother pa. May magagawa pa ba ako? Hinahabol ko lang din ang magiging tagapagmana ko. Desisyon mo kung irereklamo mo ang hospital at ang dalawang yon. Pero hindi magbabago ang desisyon ko. Alagaan mo ang anak ko hanggang mailabas mo ito bago mo makuha ang bayad. Sinabi ko bang bayaran mo ko? Virgin ako. Manganganak akong virgin. Buisit na buhay to. Napabuntong hininga na lang si Federico. Nais niyang balikan ng dalawang pabayang opisyal sa hospital pero hindi niya na itinuloy dahil pumayag naman na si Alicia. Ngunit nais nito na magpakilala siya sa magulang nito at ipaliwanag din sa mga ito ang nangyari upang wala daw maging problema. Dinagdagan na rin niya ang ibabayad niya para sa abalang nangyari sa dalaga. Pumayag siyang sumama kay Alicia. Siya ba talaga? Napakayaman niya. Narinig niya ang bulong ng kapatid ni Alicia na si Errol. Hindi sa pagmamayabang, pero kalat ang mukha ni Federico dahil isa siyang sikat na negosyante. Malamang kilala talaga siya ng mga ito kaya hindi nakakapagtaka. Sir, pwede ho bang makipagkamay? Seryoso lang siya bago inilahad ang kamay niya. Paano ang mangyayari sa anak ko? Sa tingin mo para lang siyang aso na basta mabuntis na lang ng kung sino? Nauunawaan ni Federico ang galit na magulang ni Alicia. Sorry that happened, pero we need to face it. Hindi naman ako makakapayag na baliwalain lang ito, sir. May paggalang siya sa mga ito. Sa akin po siya hanggang sa makapanganak siya. Makukuha ang pera kapag naipanganak niya na ang mabubuo. Ngunit kung sa loob ng isang buwan na obserbasyon ay wala namang nabuo, pwede kami maghiwalay ng matiwasay at magbabayad pa rin ako. Paliwanag niya bago napasulyap kay Alicia. Pumayag na siya sa offer ko. Sa tingin ko, sagot na lang ninyo ang hinihintay niya. Nakapagdesisyon na pala siya. Siya naman ang may hawak sa buhay niya. Tigapayo lang kami. Irerespeto namin ang magiging desisyon ng anak ko. Pero kung tumanggi siya, wala ka magagawa. Hindi namin ibibigay ang bata kahit pa may mabuo. Ibibigay ko po. Hindi ko naman po plano ang mag-anak sa ngayon. Lalo't galing po ko sa heartbreak. Mas gusto ko pong mag-focus sa sarili ko. Dadalhin ko lang po ang bata sa sinapupunan ko. Pero sa kanya po ang anak na yon. Mauunawaan mo rin kung anong pakiramdam ang maging ina. Wika ng kanyang nanay. Inihatid na ni Alicia si Federico sa labas. Bukas ipapadala ko sa abogado ko ang mga kailangan mong pirmahan. Dito ka muna mananatili hanggat observation pa. Lilipat ka agad kapag lumabas ng resulta ng pagbubuntis mo. Bilin pa niya na ikinatango naman ito. If you need anything, call me. See you after 1 month. Tanging tugon lang niya. Pumasok na siya sa loob ng ito ay makaalis. Manghang-mangha si Errol pero ang ama't ina niya nag-aalala pa rin sa kanya. Ma, pa, bakit ba sa'yo pa to nangyari?
Napapailing ang kanyang ina. 9 na buwan mong dadalhin sa sinapupunan mo ang bata. Nasisiguro mo bang handa mo itong ibigay? Opo, sure na po ko, Nay. Napakayaman po niya. Babayaran po niya si ate. Magiging milyonarya na po si ate. Si Erel ay sumabat rin. Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi kayang bayaran ng anong halaga ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ngunit hindi pa ito pumapasok sa isipan ni Alicia kaya parang wala lang ito para sa kanya. Napakabilis ng paglipas ng 1 buwan. Sobrang tinatamad pa nga si Alicia ngayong araw kasi may schedule na siya upang matest kung successful ba si Federico sa pangarap nitong pagkakaroon ng anak. Nakakainis lang din na anak pala gusto nito, ba't hindi na lang ito mag-asawa? Madali lang namang bumembang. Lalaki naman ito kaya walang mawawala. Pero bakit pinahihirapan pa nito ang sarili? Gising na ate! Napainat pa si Alicia bago gumulong-gulong sa kama. Tinatamad at inaantok pa ako. Pwede bang mamaya na lang? 1 oras pa. Iidlip lang ako. Ngunit bumukas ang pinto niya. Hindi pwede, may bisita ka na. Grabe, hindi talaga nakaligtaan ang date na nakatakda. Si Mama, dasal ng dasal na wag ka daw sanang mabuntis. Bakit ang aga niya? Inis na tanong pa ni Alicia. Te, hindi na maaga. 9:00 na. Halika na't sumabay mag-almusal. Sama pala kami sa'yo. Hindi pwedeng wala ang family support. Erel, baliw ka na no? Si Mama dasal ng dasal na hindi ako mabuntis. Tapos ikaw gustong gusto mo? Ikaw na lang magdalang tao. Pakikipagbangayan niya sa kapatid pero tinawanan lang siya nito. Sumunod na rin siya sa baba. Nakaramdam siya ng gutom pag amoy niya sa nakahain. Si Federico ay nag-almusal na daw kaya hihintayin na lamang siya sa sala. Nilagyan ng ina niya ang kanyang plato. Damihan ng kain. Wika pa nito. Sa loob ng 1 buwan, grabe ang pag-a-adjust na ginawa ng mga ito para sa kanya. Hindi siya iniwan ng mga ito kahit pa madalas siyang magdrama. Ngunit ngayon, nakabawi naman na siya kahit paano. Hindi na siya umiiyak at hindi niya na naaalala si Mark. Mukhang masaya na rin naman ito. Si Chari na nga yata talaga ang ginawang nobya. Salamat sa food. Nakangiti niyang wika. Ngunit nang makagat niya ang sibuyas, ay agad na bumaliktad ang kanyang sikmura. Naamoy at nalasahan pa niya ito. Napatakbo siya sa lababo. Wala naman siyang isinusuka pero duwal siya ng duwal. Gusto mo naman ng sibuyas ha? Bakit biglang? Nanlaki ang mata ni Erel. OMG, buntis nga siya. Buntis ka nga ate, hala. Wala nang magagawa. Kailangang tanggapin. Si Federico, kakausapin ko na lamang siya na alagaan ng maayos si Alicia. Wika ng ama niyang naiiling. Buntis ako? Hindi siya makapaniwala. Upang makasigurado, dinala pa rin siya ni Federico sa klinik upang ipakonsulta kung tama ang kanilang hula. Ngunit maging ito, sinabing buntis na nga siya. Daddy ka na. Nakita niya ang saya sa mga mata ni Federico. Nak, kung sakaling maramdaman ninyong may pagmamahal na pala kayo sa isa't isa, huwag mong ikahiya yun dahil mauunawaan namin. Para na rin kayong mag-asawang magsasama dahil sa 9 na buwan na yon. Para sa bata, huwag magpigil ng damdamin. Ma, malabo ho yung sinasabi ninyo. Hindi ka dapat nagsasalita ng tapos. Sumabat ang kanyang ama. Sige na, dadalaw na lang kami. Tumango siya bago niyakap ang kanyang mga magulang. Si Federico, maayos na nagpaalam. Iniwan naman ito ang address nila at anytime maaaring pumunta ang kanyang pamilya. Sa isip-isip ni Alicia, sa iisang bubong sila titira at wala silang gagawin doon kundi hintayin ang panganganak niya. Para lang bang mag-asawa sa kwarto na ang ginagawa nagja-jack-in poy lang. Literal na nahahawig sa sitwasyon nila doon. Malaki ang bahay ni Federico. Hindi na nakakapagtaka dahil sa yaman ba naman ito. Ngunit sa mga kagamitan siya nalulula. Hindi sapat na pambayad ang ipon niya sa bawat piraso ng mga mamahaling gamit. Sinalubong sila ng kasambahay na si Chona. Habang bumabiyahe sila kanina, naipakilala na ito ni Federico sa kanya. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din. Ma'am, akin na po ang dalamot, ilalagay ko na po sa silid ninyo. Inabot naman niya ito. Chona, pwede mo kong tawagin sa pangalan ko. Ali or Alicia, kung saan ka komportable. Ma'am Alicia na lang po, masanay po ako sa ganoon. Tumango na lang siya.
Si Federico ay hinarap siya. Sa umaga, maaga ako umaalis. Pero bago ako umalis, kailangan nakaalmusal ka na. Madalas din ako mag-overtime sa trabaho. Pero sisikapin kong makabawi para lang may kasabay ka. Hindi na kailangan. Si Chona, pwede ko naman siyang makasabay. Ayoko maabala ka pa sa trabaho mo. Hindi pa naman madali ang ginagawa mo. Hindi ito sumagot. So, hiwalay ang kwarto, di ba? Bigla pa niyang naitanong. Yes, may problema ba? Nais ko lang may limitasyon at may privacy ang isa't isa. Kahit pa nasa iisang bubong lang tayo. Pabor naman sa akin, hindi ako nakikipagtabi sa lalaki sa iisang kwarto. Hindi naman kita karelasyon. Pwede naman akong umalis-alis, di ba? Ayoko malungkot pamilya ko. Kaya pag nababagot ako, dadalaw-dalaw ako sa kanila. Ikukuha kita ng driver. Kaya walang problema kung may nais kang puntahan. If you need anything, sabihan mo lang ako. Money is not a problem. Oo nga naman. Mayaman ba naman kasi? Hindi talaga problema ang pera para sa lalaking to. Wika ni Alicia sa isipan. Ipinakita na nito ang magiging silid niya na talaga namang napakaganda. Hindi naman sila mahirap o mayaman. Gitna lang sila. Ngunit nakakamangha pala talaga kapag ubod ng yaman ng isang tao. May gusto ka ba for dinner? Pwedeng mag-request ako ng tinolang manok. Pero native na manok ang gusto ko. Native? Saan ako pwedeng makabili nun? Sa mga taong nag-aalaga ng native. Si Papa may alam siya. Yun kasi talaga ang gusto ko eh. Cravings agad niya ay native na manok. O sige, hintayin mo na lamang ako. Si Chona munang bahala sa'yo. Napabuntong hininga si Federico. Saan ba may native na manok? Bumalik siya sa bahay ng magulang ni Alicia. Magandang tanghali ho. Nandito ho ako para magtanong kung may alam ho ba kayo na nagbebenta ng native na manok. Si Alicia kasi yun ang... Natigilan siya nang sumulpot si Erel. Grabe si ate, pinahirapan ka pa. Hala dapat kuya, ibibigay mong cravings ng buntis. Bawal hindi ibigay kasi may kasabihan na baka daw makunan. Napatango naman siya sa sinabi ni Erel. Pare, hirap hulihin ng ganito kaaga. Nawala ng pag-asa si Federico. Ayon kay Alicia, ito lang ang nais nitong kainin. Si Erel naman ay bumulong sa kanya. Patay, oras na hindi makain ni ate ang gusto niya. Baka maging dragon yun. Balikan na lang natin mamaya. Madali lang naman Pinutol niya ang ama ni Erel. Pagtsatsagaan ko na lang ho na hulihin. Si Erel ho ang katuwang ko. Ha? OMG, hindi pwede dahil baka masira ang nails ko. Huwag kang puro arte dyan. Tumulong ka kay Kuya Federico mo dahil para yan sa ate mo. Napairap si Erel at napilitan kahit inis na inis. Para silang nakipagtumbang preso sa manok at maging ang dalawang matanda ay nakihuli na din. Sa pagmamadali niya, natumba siya sa putikan. Napangiwi si Erel habang siya walang emosyon na nakatitig sa manok. Nagawa itong mahuli ng ama ni Alicia. Nakahinga siya ng maluwag kahit madumi na ang suot niya. Pinaghugas siya ng mga ito bago nilagay sa kahon ng manok. Pinagpapalit pa siya pero hindi na siya pumayag dahil anong oras na. Ayaw niyang malipasan ng gutom si Alicia dahil makakasama iyon sa bata. Napangiti si Federico nang makapasok sa bahay. Ngayon lang niya naranasan ng ganoong gawain. Mahirap pero nakakagaan ng pakiramdam. Natagumpay naman sila sa paghuli. Nakita niya si Alicia na umiinom ng gatas kaya agad siyang lumapit. Alicia, nahuli ko na ang... Hindi siya nito pinatapos. Inirapan siya nito bago nagsalita. Bakit ang tagal mo? Hinahanap kita kanina pa pero bakit ang tagal-tagal mo? Para itong maiiyak, kaya naman napakunot ang noo niya. Ako? Hinahanap mo ko? Hindi ba sabi mo gusto mo ng native na manok? Hinahanap pa namin to eh. Ayoko na niyan eh. Gusto ko, rambutan na isasawsaw sa bagoong. Nakita niya si Chona na lihim na natatawa. Ha? Paano naman itong native? At kailan pa naging sausawan ng bagoong sa rambutan? Hindi siya makapaniwala. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Sigaw nito habang naluluha bago siya iniwan. Napatingin siya kay Chona upang magtanong. What's happening to her? Magulo siya. Sabi niya native na manok. Tapos ngayon naman rambutan na sausaw sa bagoong. I didn't sign up for this. Napakamot sa batok si Chona. Sir, ganyan ho talaga pag buntis. Paiba-iba ho. Bakit sir hindi mo i-google ang nagiging ugali ng mga buntis para may ideya ka?
Akin na po yung manok, sir, at ako na magluluto. At sir, kanina pa niya ikaw hinahanap. Napabuntong hininga si Federico bago dumiretso sa silid ni Alicia. Naupo siya sa tabi nito. Ibibili kita ng gusto mo. Huwag ka na magalit. Baka makasama sa baby. Hindi ito kumibo. Naiinis si Alicia kanina pa. Ang tagal kasi ni Federico. Nawala na siya ng pasensya sa paghihintay. Nawala na ang cravings niya at napalitan na. Napansin rin naman niya ang madumi nitong damit. San ba ito lupalop humanap ng native? Narinig niya ang pagsarado ng pinto. Bumangon siya at naupo nang ito ay makaalis. Ilang sandali pa'y tumawag naman si Erel. Sinagot niya ito. Oh, bakit ganyan ang ekspresyon mo? Naiinis ako kay Federico eh. Napakatagal niya kanina. Bibili lang ng native, napakatagal pa. Wala na, lumipas na yung cravings ko. At isa pa, hinahanap ko siya kanina. Sumbong at reklamo ni Alicia sa kapatid pero natawa naman ito. May nakakatawa ba? Ate naman kasi, super OA mo naman sa lagay na yan. Si kuya galing siya dito. Si papang nagturo sa kanya kung saan makakabili. Pero hindi pa kasi gabi kaya mahirap hulihin. Ayun, nagtumbling sa putik. Grabe nga rin ang pagod ko eh. Nakaramdam ng guilt si Alicia. Nahirapan pala ito tapos pinagalitan niya. Bakit naman kasi hindi ito nagsabi? Hindi pa nagpaliwanag sa kanya at hinayaan lang siya. Pinatay niya ang tawag. Sa sala niya na hinintay si Federico. Dumating naman ito agad, dala ang gusto niyang rambutan. Habang kinakain ni Alicia ang rambutan na isinasawsaw niya sa bagoong, ay naluluha siya. Ang weird man pero sarap na sarap talaga siya. Si Federico'y tagabalat niya ng rambutan. Para siyang reyna na pinagsisilbihan. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Salamat sa effort mo. Sobrang satisfied ako. Hindi mo alam kung gaano ko ito gustong makain. Busog na kami ni baby. Hinimas pa niya ang tiyan niya. Napangiti ito bago nagpaalam kung pwede din ba nitong hawakan ang tiyan niya. Iginawi naman niya ang kamay nito. Nandito siya, nabubuo pa lang. For sure, magiging mabuti kang ama sa kanya. Salamat. Napatitig sila sa isa't isa. Ngunit biglang umiksena si Chona. Ma'am, sir, sorry po sa abala pero handa na po ang native na manok. Sobrang lasa po talaga, mapaparami ang kanin. Nauna nang tumayo si Alicia. Bumalik ang pananakam niya sa native na manok. Wala na nga yata siyang balak na tumigil sa pagkain. Careful, that's hot. Wika ni Federico nang kumuha na siya ng manok. Umuusok pa ito, bagong hango lamang. Inagaw nito ang kanyang plato. Ipaghihimay kita. Sobrang hands-on ito, napakaalaga. Here, pwede ka nang kumain. Maganang kumain si Alicia. Si Federico, pinagmamasdan si Alicia na kumain dahil baka mamaya'y mabilaukan. Napansin niya si Chona na iba ang tingin sa kanya. Napaiwas rin naman ito ng tingin dahil tinitigan niya ito. Bandang 9:00 ng gabi, pinagpahinga niya na ito. Siya naman ay pumasok na sa silid niya. Masakit ang katawan niya dahil sa pagod kanina. Ngunit bukas, kailangan niyang pumasok ng maaga dahil may meeting siyang kailangang puntahan. Maagang gumising si Federico upang ipahanda kay Chona ang almusal ni Alicia. Sir, para pong mag-asawa na kayo ni Ma'am. Chona, surrogate mother siya. Dinadala niya ang anak ko kaya dapat lang naalagaan ko sila. Para rin to sa anak ko. Paliwanag niya bago inayos ang pagkain sa table. Pakigising mo na si Ma'am mo para makapag-almusal na. Utos niya na sinunod naman agad nito. Let's eat dinner. Aya ni Federico sa kanya na makauwi ito pero hindi siya umiimik. Dahil hindi nawala ang inis niya sa pinsan nito. Pagbintangan ba naman siyang bayaran? Excuse me, siya pa talaga? Malaki ang atraso ni Federico sa kanya. Siya itong biktima para insultuhin lang siya ni Fiona. Why? What's the problem? Mabilis itong makaramdam. Wala lang to, mauna ka nang kumain. Sabihin mo ang problema mo para alam ko. Dahil hindi ako manghuhula. Sabing wala nga, nakakainis. Napalakas na ang boses ni Alicia. Gusto ko nilang umuwi. Hinayaan lang siya nito. Wala itong sinabi basta pinakinggan lang nito ang kanyang reklamo. At makalipas ang ilang minuto ay nagtanong ito. Ayos ka na? Let's eat dinner. Anyaya muli ni Federico. Napagod din naman siya kaya hindi na siya nag-inarte.
Habang kumakain, ay pairap-irap pa din siya na para bang si Federico ang may kasalanan kahit wala naman itong alam. Sir, galing po dito si Ma'am Fiona. Napagsungitan din po niya si Ma'am Alicia. Si Chona ang nagsabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baling ni Federico sa kanya. Bakit pa? Pinsan mo siya. Malamang siya ang kakampihan mo. Sino ba ako dito? Dinadala ko lang naman tong anak mo. Napabuntong hininga ito bago nagpaalam na may kakausapin lamang. Galit na galit si Federico na tinawagan si Fiona. Wala kang karapatan na magsalita sa babaeng yun. Hindi mo alam ang usapan namin, Fiona. Ilugar mo ang pag-uugali mo. Pinoprotektahan lang kita mula sa mga manluloko. At isa pa, Cassie is back. Hindi na ba talaga maayos? Federico, 3 taon pa lang naman ang nakalipas. Pwede pa. Pinsan lang kita. Hindi ikaw ang magdedesisyon sa buhay ko. Madiing wika niya bago ibinaba ang tawag. Bumalik siya sa loob. Nakita niyang nagawa naman ni Alicia na maubos ang pagkain. Gatas mo. Binaba niya sa table ang kanyang tinimpla. Bakit nagabala ka pa? Si Chona naman ang nagtitimpla sa akin. Don't worry about Fiona. Tapos ko na siyang kausapin. Hindi niya na uulitin. Napatango naman ito. Napasulyap sa bintana si Federico. Malakas ang ulan ngayong gabi. Pinagpahinga na niya si Alicia bago dumiretso sa silid niya. Ilang sandali pa, bigla na lamang may kumatok at pagbukas niya ay si Alicia. Why? Takot ako sa kidlat at kulog. Napahawak pa ito sa laylayan ng damit niya. Pinapasok niya ito sa silid niya. Pinahiga na niya at tinabihan. Matulog ka na. Pasensya na. Natatakot lang talaga ako. Tumango lamang siya rito. Pumikit naman na ito, kaya napatitig siya sa maamo nitong muka. Napangiti siya nang maalala ang pag-iinarte nito. Pero madaling masuyo pagkain. Bakit ka nakangiti? Bigla itong nagmulat. Hindi ako nakangiti Nahuli kita. Bakit pinagtatawanan mo ba ako kasi takot ako sa kidlat at kulog? Hindi Sus. Si Cassie ang gusto niya para sa'yo. Bigla na lamang nitong sabi. Matagal na kaming tapos ni Cassie. Sa anak ko na ang magiging focus ko. Maganda naman yon, ngunit isipin mong darating ang panahon na kailangan mo din na makakasama sa buhay. Gaya ko, bala ko pa rin namang mag-asawa pero hindi nga lang sa ngayon. Hindi siya kumibo. Ayaw niyang makasakit ng damdamin, lalo at buntis si Alicia. Sa paniwala kasi niya, hindi niya kailangan ng babae. Tagapagmana lang ang kanyang pakay. Nagising ng maaga si Alicia. Lagi na lang kasing huli ang bangon niya at nais din niyang ipagluto si Federico ng almusal. Habang niluluto ang simpleng breakfast ay bumaba na ito. Bakit ang aga mo? Dapat nagpahinga ka lang. Ayos lang. Makabawi man lang sa naging kasungitan ko sa iyo kagabi. Mamaya pala, dadalaw ako kila mama. Baka 4:00 na ako makauwi. Maupo ka na dyan. Inagaw nito ang ginagawa niya. Pero ayaw niyang magpapalit, kaya naman hindi siya pumayag. Natigil ito nang may nag-doorbell. Hinayaan lang niya ito't nag-focus sa niluluto. Ngunit narinig niya ang boses ng malumanay na babae. Dahil dakilang tsismosa siya, nakisilip-silip siya. Nagulat pa nga siya dahil nahuli siya ni Chona at nakisali din ito. Yan po si Ma'am Cassie. Maganda siya. Modelong-modelo ang dating. Mas maganda ka naman, ma'am. Napailing na lamang siya sa sinabi ni Chona. Ilang sandali pa, nakita niyang paghawak ni Federico sa braso ni Cassie at hinila ito palabas. Napakagat-labi si Alicia. So saan ang punta ng dalawa? Hindi niya mapigilang itanong. Sayang naman ang effort niyang magluto para sa almusal. Ma'am, akin na. Baka po hindi pa makabalik si Sir. Pero napabuntong hininga si Alicia. Hinahanap niya ang presensya ni Federico. Dahil lang ba sa pagbubuntis ito? Hinimas niya ang tiyan niya. Mamaya na lang, Chona. Maaga pa naman. Matamlay niyang tugon bago dumiretso sa sala. Samantalang si Federico ay inilayo si Cassie. Hinila niya ito malayo ng bahagya sa kanyang bahay. Cassie, bakit ba nandito ka? Sabi ni Fiona, may kasama kang babae na surrogate mother mo daw. Why do you care? Because I still want you. I want you back. Sana naman nahintay mo ko bago ka nagdesisyon na gawin to. Inuna ko lang muna ang trabaho ko pero hindi ko sinasabing hindi na kita mahal. Hayaan mo kung bumalik sa buhay mo. And I don't care
kung may magiging anak ka na. Inalis ni Federico ang kamay ni Cassie sa kanyang braso. Wala na akong balak makipagrelasyon. Masaya ako sa naging desisyon ko at walang magbabago. Nakakasama mo siya sa iisang bubong. Paano mo nasisiguro na walang mangyayaring pagbabago? Bakit ko kailangan magpaliwanag sa'yo? Naiinis na si Federico. Tumalikod na siya at bumalik na sa bahay. Nakita niya si Alicia sa sala. Hindi ka nag-almusal? Hindi, hinihintay kita eh. Ayos ka lang ba? Sinuri siya nito at hinawakan sa kamay. Pag ginugulo ka niya, sabihin mo lang at akong bahala. Natawa siya pero agad din niyang binawi. Let's eat. Anyaya niya upang hindi ito malipasan. Hindi maiwasan ni Alicia na pagmasdan ng palihimang binatang si Federico kapag abala ito't hindi siya napapansin. Natutuwa lang siya na kahit naging surrogate mother pa siya, sobrang hands-on ito. Para bang may relasyon sila kung kumilos ito sa harapan niya. Te, in love ka? Napukaw ang atensyon ni Alicia sa pagtitig sa magazine kung saan cover ang bilyonaryong si Federico dahil sa pag-iistorbo ni Errol. Saan? At kanino naman? Itinuro nito ang mukha ni Federico. Natawa pa ito bago siya mahinang siniko. Wag nang itanggi. Nahulog ka na diba? OMG, bagay naman ah. Sumeryoso si Alicia. No, mali yun. Hindi kami nagsama at pumayag sa kondisyon ng isa't isa para lang maglambingan sa bahay niya. Seryosong usapan to, Errol. Humahanga lang ako pero hindi ko naman siguro siya gusto. Lo, hindi ko nga sigurado sa sagot mo eh. What if gusto ka na rin niya? What if may nararamdaman na pala? Go na, para naman sa bata eh. Si Kuya Mark wala na yun. Hindi mo naman siya gusto, diba? Oo naman, hindi na talaga no. Push! Gora na ate. Ilayag na ang love team na yan. Si Cassie, ang ex niyang modelo. Wala akong panama doon. Hindi rin ako tipo ni Federico kaya tigilan mo ko. Self-love ako sis. Self-love lang. Labag sa puso niya ang kanyang sinabi sa kapatid na si Errol. Gusto na nga rin ba niya ito? Hindi naman siguro. Umuwi na rin naman na siya bandang 4:00. Wala pa si Federico kaya siya na lamang ang nagluto para sa kanilang dinner. Si Chona ay nakaalalay lang dahil baka mapuwersa daw siya at mapagalitan pa ni Federico. Ngunit 8:00 na wala pa rin ito. Sinubukan niyang mag-text bago magdesisyong tawagan. Ngunit nang sumagot ay si Cassie. Si Federico. Pinutol siya nito. Bakit mo hinahanap ang hindi mo naman boyfriend? Pinatira ka na nga dyan, umaabuso ka pa. Nandito ako kasama ko siya. Is there a problem with that? Mas may pinagsamahan naman kami kumpara sa'yo. Hindi na malambing ang boses nito. Walang nasabi si Alicia kundi ibaba na lang ang tawag. Napansin ni Chona na biglang umiba ang mood niya. Ayos ka lang ba ma'am? Baka hindi makauwi si Federico. Mauna na lang muna tayong kumain. Imbis na sumagot sa tanong nito, inaya na lang niya ito. Initan mo na lang siya ng pagkain. Bilin pa niya na tinanguan naman ito. Bakit naman siya nakakaramdam ng selos? Ito ang tanong na pumasok sa isipan ni Alicia. Hindi naman ako nagsiselos. Bakit ako magsiselos? Hindi niya namalayan na nasambit na pala niya ito. Ma'am, sino naman po yung pinagseselosan niyo? Wala, si Chona talaga kung ano-anong naririnig. Iniba na lamang niya ang usapan para hindi na ito magtanong pa. Samantalang si Federico ay nahuli sa akto si Cassie na sinagot ang tawag ni Alicia. Federico, gusto ko lang namang... Inagaw niya ang phone kaya ito'y natigilan. Bakit ba ganyan ka? Bakit ba ginugulo mo pa rin ako? Umalis ka na noon, di ba? Sana na natili ka na lang doon. Sorry na. Nagsiselos lang naman kasi ako sa babaeng yun. Paano kung mapalapit siya sa'yo? Bakit? May problema ba doon? We're both single. Mapalapit man siya sa akin, wala ka nang pakialam doon. Hindi naman kita nobya. At hindi mo rin naman siya nobya pero bakit ganyan mo siyang ipagtanggol? Pag ba sinabi kong gusto ko na siya, titigilan mo na ako? No, nagsisinungaling ka, sinungaling ka. Sinasabi mo lang to kasi pinapaalis mo ko. No, from the moment I saw her, iba na talagang naramdaman ko. Bagay na never kong naramdaman sa'yo. Leave and don't ever come back. Itinuro ni Federico ang pinto. Umiyak itong umalis habang siya ay napatingin sa kanyang cellphone. Paniguradong nag-iisip ito ng kung ano-ano. Ilang sandali pa matapos lang niyang kumalma, nagpa siya na siyang umuwi. Ngunit sa pag-uwi niya, si Chona na lang ang gising. Ayon din dito, kumain na din daw ang dalawa.
Pinaiinit na lang daw ni Alicia ang pagkain niya. Tumango lamang siya bago dumiretso sa silid ni Alicia. Sorry I'm late. Ayos lang, si Cassie naman ang kasama mo. Gets kita. Hindi siya nito tinitignan. Alicia, wala kaming relasyon. Pumunta lang siya sa office nang walang pasabi. Gusto niyang makipagbalikan. Bakit hindi mo siya balikan? Sayang naman ang pinagsamahan niyo. Binubugaw mo ba ako sa kanya? Hindi naman, para sa'yo lang din yun. But I don't want her. Hindi na siya makakabalik sa buhay ko dahil ayoko na. Tinitigan siya ni Alicia sa mata na parang nakakapaso. May katagalan pa si Bibi. Pero matatapos din naman to eh. Si Cassie kung magiging kayo ulit, baka maging forever na. Sabi nga nila minsan kailangan mo lang. Tama na. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi ko na siya gusto. Napahawak ito sa labi. Hinalikan mo ko? Namumula ito sa hiya. Ayokong umasa. Huwag mong gawin sa akin to. Napangiti si Federico. Wala akong balak gawin ang bagay na hindi ko naman mapapanindigan. Muli niyang hinagkan si Alicia. But this time, marahan at mas mapusok na. Naramdaman niya ang pagganti nito nang ipalupot ni Alicia ang braso nito sa kanyang batok. Napangiti siya sa gitna ng kanilang halikan. Mas lumalim pa iyon at walang pag-aalala si Federico dahil alam niyang naisarado niya na ang pinto. Nagpatuloy ang romantikong gabi nila hanggang sa inabot ito ng madaling araw dahil kapwa sila walang planong tumigil. Nagising lamang si Federico nang marinig niya ang boses ni Chona. Ma'am, tanghali na po. Parehas po kayo ni Sir na hindi pa bumabangon. Nagising din si Alicia at agad na napatingin sa kanya. Mabilis na nagsuot ng saplot si Federico. Pero napansin niya na iniinda ni Alicia ang naganap sa kanila. Kaya naman hindi niya ito pinaalis sa kama. Ma'am? Hala ma'am, napano ka na ba dyan? Alalang-alala si Chona kay Alicia. Kaya naman kumuha ito ng duplicate key upang tignan siya. Ngunit pagbungad nito, dalawa sila ni Federico na dinatnan nito sa loob. Si Federico ay bihis, habang siya nakaratay lang sa higaan dahil naubos ang buong lakas niya kagabi hanggang madaling araw. Walang tigil ba naman silang nag-ano ni Federico? Ubos talaga ang energy niya. Sir, nandito ka pala. Akala ko ho kasi may masamang nangyari na kay Ma'am Alicia. Sorry po, sige po labas na po ako. Paalam pa nito bago madahan na isinara ang pintuan. Nalaman niya na, malamang nag-iisip na si Chona. Bumuka ka na ako sa'yo. Ano pang ihaharap ko sa kanya at sa mga magulang ko? Bakit sa tingin mo? Pang isang gabi lang ang nangyari sa atin. Alicia, handa mo naman akong tanggapin, di ba? Bakit hindi na lang natin to ipagpatuloy? Hindi na bilang surrogate mother, pero bilang magiging ina ng ating anak at magiging partner ko hanggang sa huling hininga ko. Napakagatlabi si Alicia. Mahal mo ba talaga ako? O dahil lang sa awa mo? Gusto talaga kita. Sino bang hindi mahuhulog sa'yo? Sobrang hands-on mo. Para akong Reyna. Gustong gusto ko kapag ginagawa mo yun sa akin. At selos na selos naman ako kapag kasama mo si Cassie. Hinawakan ni Federico ang kamay niya. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Habang kinikilala pa natin ang isa't isa, magmahalan na tayo. Ipapakilala na kita sa magulang ko. Matanda na ako para magpaligoy-ligoy. Ayaw kong mawala ka pa bago ko aminin sa'yo. Napangiti si Alicia. Ipapakilala na rin kita sa magulang ko bilang magiging partner ko. Hindi lang kay baby, kundi pang habang buhay. Nagyakap sila ni Federico. Ilang sandali pa, nagpaalam na ito, nahahatira na lamang siya dahil may kirot at hapdi pa sa masela niyang parte. Napakasaya ng puso ni Alicia. Mamaya na lamang niya ichichika sa kapatid niya na naging totoo na ang bahay-bahayan nila ni Federico. Let's eat. Tumango siya. Here, masarap to. Dapat ba mahal na ang tawag ko sa'yo? Or hindi ka komportable? Sa totoo lang, kinikilig ako. Sobrang nakakakilig pala pag ganito. Niyakap niya si Federico. Hindi ka naman mawawala, di ba? Hindi mo naman ako iiwan o lolokohin gaya ni Mark, di ba? Natatakot akong baka panandalian lang to. No, hindi kita iiwan. Para akong lintang kakapit sa'yo. Hindi ako mawawala sa tabi mo, kundi mo ko paaalisin. Hindi talaga. Ikaw din, kumain ka na. Sobrang happy nila. Napaka-sweet nila. Dahil nagre-recover pa, nagdesisyon silang ipagpabukas na lamang ang pagkausap sa kanyang mga magulang.
Hindi rin nakapasok si Federico. Dahil nais siya nitong bantayan, imbis na iwan siya sa ganitong kalagayan. Sinabi man niyang ayos lang siya, ayaw pa rin nitong maniwala. Grabe! Napatingin sila kay Chona. Sorry po ma'am sir, hindi lang po ako makapaniwala na masasaksihan ko kung paano kayo mahulog sa isa't isa. Nakakatuwa po kasi na bagay talaga kayo. Chona, salamat sa'yo. Napangiti si Alicia. Walang anuman po ma'am. Excited na po akong lumabas si baby. Hindi na po siya lalaki na watakang pamilya. Nakakaiyak rin po. Napatingin sila sa isa't isa ni Federico. Si Chona kasi naiyak. Sobrang emosyonal. Nahawa tuloy si Alicia. Para siyang baliw na umiiyak sa iyak ni Chona. Tahan na. Si Alicia nadadamay. Pinatahan ni Federico si Chona. Dapat masaya lang. Smile ka na. Tinuyo ni Chona ang luha nito at ngumiti sa kanila. Tahan na po. Baka makasama sa inyo ni baby. Dapat pala magsaya. Sir, sa tingin ko, maiiyak din ang mami mo pag nalaman niya na nagbago ang isip mo. Yeah, me too. Lumipas ang isang araw, masasabi ni Alicia na kahit paano, nakarecover na siya kahit napuruhan talaga siya sa pag-angkin ni Federico sa kanya. Ngayon nga, papunta na sila sa bahay ng magulang nito upang siya ipakilala. Napakabilis ng pangyayari, pero ganoon nga siguro talaga kapag pag-ibig na ang umiral. Wala ka na talagang magagawa kundi sumang-ayon na lamang sa nararamdaman mo. Don't worry, hindi sila gaya ng iniisip mo. Bulong ni Federico sa kanya. Bongga rin ang bahay ng magulang nito. Iba talaga ang level ng yaman ni Federico. Malulula ka na lang talaga at manliliit at the same time. Pero si Federico kasi, hindi iyon ipinaramdam sa kanya. Kaya naman kahit papaano, nalalabanan niya ang kaba. Mom, this is Alicia. Siya iyong surrogate. Ah, hello Iha. Matamis itong umiti at siya'y niyakap. Mom, she's my girlfriend now. Hindi siya surrogate mother. She's the mother. Proud na proud si Federico. Tila nagningning ang mata ng ina ni Federico. Masaya ako na nagbago ang isip mo anak. Dapat itong malaman ng ama mo. Napatingin na lang sila ni Federico sa ina nitong kung sino-sino na ang tinawagan upang ipaalam na magpapamilya na ang anak nito. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo kailangang kabahan eh. Oo nga, tama ka. Sang-ayon niya bago ikinampante ang puso. Grabe ang pagiging madaldal ng ina ni Federico. Na halos pati mga kalokohan ni Federico ay kanyang nalaman at sobrang nakakatawa talaga. Sobrang nag-e-enjoy siya. Hindi daw muna sila pwedeng umuwi dahil darating daw ang mga pinsan, kapatid at ang ama ni Federico upang makilala rin siya. Ayos lang naman sa kanya. Inaalala lang niya kung darating din ba si Fiona. Ayaw kasi nito sa kanya. Baka mainsulto na naman siya nito. Ngunit hindi naman siya makakapayag. Nakaraan na si Cassie, siya na ang present. Dapat na mag-move on ng dalawang yun. Lumapit si Federico sa kanya nang magpaalam saglit ang ina nito na gagawa ng merienda. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable. Magpapaalam na ako. No, ayos lang. Don't worry about me. Tumango ito bago hinagkan ng kamay niya. Dumating ang mga kamag-anak nila Federico. Napakababait nila, talagang siya inaasikaso. Pero nang masulyapan niya si Fiona, nawala ang matamis niyang ngiti. Sobrang kapal kasi ng mukha nito dahil isinama nito si Cassie. Nagulat man sila ni Federico, pinilit niyang pakalmahin ito. Fiona, this is… Pinutol ni Fiona ang ina ni Federico. Patunay lang na bastos talaga ito. Yes tita, we met. Nakilala ko na po siya, right? The surrogate mother. Proud na proud pa itong sabihin. She's not. Partner na siya ni Federico. Si Charlie nang tumugon. Ito ay ang kapatid ni Federico na nakilala niya rin kanina. Careful. Pag may hindi magandang salita ako narinig, asahan mong hindi ako magdadalawang isip na suplahin ka. And also, anong kinalaman ni Cassie sa celebration na to? Kasi ganyan katigas ang mukha mo? Nakita ni Alicia ang pagngiti ni Federico. Kasi gusto ko lang talagang bumati sa kanila. Nahihiya siyang tinignan ni Cassie. Charlene, wala naman ako masamang intensyon. I don't believe you. Sorry not sorry. Itong tinatarayan ninyo, magiging hipag ko. So Fiona, kung hindi ka naman talaga masaya para sa kanila, leave them alone. Charlene, tama na yan. Sinaway na ito ng tita nito na ina ni Fiona.
Sorry tita, pero alam ko ang kamalditahan ni Fiona. At alam ko ang nais niyang palabasin. Ayaw pala niya mapahiya, wag niyang gawin sa iba. Please leave, celebration namin to. Humarap sa kanya si Charlene at ngumiti. Sis, doon na lang muna tayo sa couch. May mga epal kasi dito eh. Pasaring pa ni Charlene. Ngunit palakad pa lang sila nang magsalita si Fiona. Bakit pinagtatanggol mong surrogate mother na yan? Mas lamang naman si Cassie sa kanya. Bayaran lang naman talaga siya eh. Swerte lang siya at nauto niya si Federico. Fiona? Galit na sigaw ng mga magulang nito. Hindi na nakapag-react sila ni Federico dahil sinampal ito ng mismong ina. Bastos kang bata ka. Hindi mo ginalang ang mga pinsan na tiyahin mo. Bakit ganyan kang manalita? And you, Cassie, wala ka man lang delikadesa sa katawan mo. Isinama na ng magulang si Fiona. Emosyonal si Alicia, kaya naman umagos sa mga luha na kanyang pinipigilan. Pinaupo agad siya ni Charlene habang si Federico, tinabihan siya at pinapatahan. Ma'am, hindi ko mapapalampas ang ginawa ni Fiona. I'm so sorry, Iha. Hayaan mo talagang pagsasabihan namin siya. Please stop crying. Baka makasama sa'yo at sa baby. Buwisit na Fiona na yun. Ubus talaga ang buhok niya sa akin. Inis na inis si Charlene. Nagawa naman niyang tumahan dahil nakakahiya na din. Pero nawala na siya sa mood. Imbis na sa magulang sana ni Federico sila matutulog, ay hindi na natuloy. Naunawaan naman ito ng pamilya ni Federico. Sa kotse ay tahimik lang siya hanggang sa makauwi sila sa bahay. Ayaw makita ni Federico na malungkot si Alicia. Kaya naman, tumawag siya sa kapatid nitong si Erel. Bukas na bukas, nais niya itong pakiligin. Gusto pa rin sana kasi niya itong kausapin ngayon. Pero nakiusap ito na magpapahinga na muna. Kaya naman hindi niya na sinubukang mangulit. Erel, ayos na ba? Nag-thumbs up si Erel sa napamili nila. Maaga siyang umalis upang sunduin ito at isama na mamili ng bulaklak at paborito nitong cake. Bumalik na rin naman agad sila. Si Chona ang nakita nila sa sala, kaya agad nilang tinanong kung gising na ba si Alicia. Ayon dito, gising ng araw. Nagtitimpla daw ng gatas sa kusina. Agad niya itong pinuntahan. Niyakap niya si Alicia at bumulong. Good morning, mahal ko. Morning, mahal. Inabot niya ang bulaklak. Plinano mo talagang umalis ng maaga? Ikaw talaga? Well, si Erel kasama ko. Hindi ko pa kasi alam ang paborito mong bulaklak at pagkain. Hello! Lumabas si Erel na nagtatago pa talaga para lang palihim na kunan sila ng video. Pasensya ka na kagabi sa akin. Nawala lang ako sa mood pero hindi ko talaga nais na hindi ka pansinin. Niyakap niya ito. Nauunawaan ko naman. Pasensya na, narinig mo pa kay Fiona mga salitang yun. Hindi mo na siya makikita pa dahil inulan na ito ng pangaral at isinama na nila tita sa abroad. Pero hindi naman yun kailangan. Sapat na sa akin na hindi siya makita. No, desisyon iyon nila tita para daw makaiwas na rin kay Cassie. Ayaw nilang sumama si Fiona kay Cassie. Lambingan na lang ba? Let's eat na. Sarap pa naman ang binili namin ni Kuya. Alok ni Erel. Labis ang saya ni Alicia nang malaman na si Federico pa talagang tumawag sa kapatid niya upang ito ay samahan. Grabing pagmamahal naman to. Napapatanong na lang siya kung deserve niya ba ito para kasing sobra-sobra na. Mahal, tawag ni Federico. Nasa sala sila. Movie marathon. Nakauwi na si Erel. May kailangan daw itong gawin kaya hindi makakasama sa kanila sa movie marathon. Bakit? Sa tingin mo ba, matatanggap din ako ng magulang mo? Si Erel ayos na. Sila na lang talaga. Bakit? Kinakabahan ka? Si Mama sabi niya sa akin kung may maramdaman daw ako, wag ko daw itago. Para man lang daw sa bata sana daw, swertihin na maging buo. Naniniwala ko na hindi sila magiging tutol. Gaya ng magulang mo, susuportahan nila ang desisyon ko. Gustong gusto ko talagang matanggap nila ako. Nais kong may matawag na sariling pamilya. Finally, itong matagal na gumugulot tila kulang sa akin ay nasagot na. Ito pala ang kulang, na parang kahit anong gawin ko, hindi ko mapunuan. Now I feel complete and contented. Mamahalin kita ng buong puso ko hanggang sa mawalan ako ng hininga. At ipinapangako kung hindi kita lolokohin. Hindi ako magiging gaya ni Mark na sinaktan at sinayang ka lang. Naniniwala naman ako. Napakaswerte ko dahil ibinigay ka sa akin. Para kang isang anghel na inagawa ko mula sa demonyo. Yun ang pakiramdam ko ngayon, mahal ko.
Naglapat ang kanilang mga labi pero hindi ito naging malalim dahil wala naman sila sa silid nila. Sabi mo sa akin, huwag akong kabahan nung nagpunta tayo sa magulang mo. Dapat ikaw din, hindi ka naman nagbago sa kanila. Kasi sobrang confident mo nga nung nag-offer ka, di ba? Napabuntong hininga si Federico. Yun nga ang dahilan kung bakit sobrang nahihiya siya. Sa sobrang yabang at pakul niya that time, para bang kung sino lang ang kaharap niya. Hindi tulad ngayon na magiging parte na siya ng pamilya dahil may relasyon na talaga sila ng babaeng aksidenteng naging surrogate mother ng magiging anak niya. Chill ka lang, hindi naman ang bubugbog ang papa ko eh. Hinahabol lang niya ng itak ang mga taong. Hinahabol ng itak? Really? Sa ibang araw na lang pala mahal. Pero hinawakan siya nito. Mahal, ba't sa ibang araw pa? Eh ayan ang bahay namin oh. Let's go na. Ngawit na balakang ko kakahintay sa'yo para kang pagong na maglakad eh. Wala na nga yata siyang ligtas. Bahala na, basta ipaglalaban niya si Alicia. Ito ang nasa isipan ni Federico bago lakas loob na lumakad ng mabilis. At sa sobrang bilis nga, naiwan niya pa si Alicia. Halatang kinakabahan tuloy siya. Magandang araw ho. Nagmano siya na ikinagulat ng ina ni Alicia. Si Alicia naman ay nakangiti. Mano ho ma, si Papa po ba nandyan? Oo, nandito. Sabi mo kasi wag umalis, di ba? Tumango si Alicia. Si Federico, nakamasid lang at walang masabi. Hanggang sa bigla na lang lumabas ang ama ni Alicia. Tila nanlambot ang kanyang tuhod. Magandang umaga ho. Bati niya bago nagmano. Napadalo kayong dalawa. May problema ba? Wala naman pa. Big revelation po ang ganap today, hindi ang problema. Sumabat si Errol, ngunit natigilan ito nang panlakihan ito ng mata ni Alicia. Agaw eksena ka. Wika pa nito bago muling hinarap ang ama. Pa, sa sala na muna. Nangangawit na ho kasi ako eh. Pumayag naman ang ama ni Alicia. Sila ay nakaharap sa mag-asawa habang si Alicia ay katakatabi niya. Si Errol, may bantay pang kalawakan kung makatayo sa gilid. Sabihin na ninyo, ina ni Alicia ang unang bumasag sa katahimikan. Sana lang hindi problema. Sa tingin ko ay hindi naman ho problema. Ma, papa, totoong may relasyon na po kami ni Federico. Nakapagdesisyon po kaming maging isang buo at masayang pamilya. Totoo ba? Napatingin ang ama ni Alicia kay Federico. Sir, opo sir. Halos mahulog si Federico sa kinauupuan niya. Mahal ko po si Alicia at hindi ko siya gustong mawala sa tabi ko. Gusto ko po siyang pakasalan kaya sana po. Mamaya na ang pangako na yan, pagdalawa na lang tayo. Sa ngayon ay hintayin mong sasabihin ng kanyang ina. At papayag lamang ako kapag nakausap na kita ng masinsinan. Dala na kaming masaktan si Alicia, kaya nag-iingat lang kami. Nauunawaan ko po. Lumapit sa kanya ang ina ni Alicia. Lumuluha ito ng hawakan ng kamay niya. Sabi na nga ba't mangyayari ang dinarasal ko? Hiniling ko na sana. Ikaw na lang ang makasama niya hanggang sa huling hininga niya. Ayoko kasing masira ang buhay ng anak ko. Naniniwala ako na may magbabago pa pag nakilala na ninyo ang isa't isa. Na pwede ninyong mapagtantong pwede pala kayong maging buong pamilya. Niyakap pa siya nito. Hindi alam ni Federico ang sasabihin niya. Nanatili siyang walang imik. Napasulyap siya kay Alicia. Naluhaan na pala gaya ni Errol. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Masaya din po ako, inay. Sobrang swerte ko po na itinadhana kami. Naniniwala ho ako na hindi yun basta aksidente lang. Yun po ay tadhana namin. Akala ni Federico ay ayos na. Ngunit kailangan pa pala niyang maka one-on-one ang ama ni Alicia. Halos maniga siya sa kinauupuan nang maglabas ito ng emperador. Dalawa lang silang uubos nito. Tapos ang laki pa. Bagsak talaga sila parehas. Ayaw mo ba? Gusto po pa. Sa sobrang kaba, papa na agad ang kanyang naitawag. Natawa ito bago pinuno ang kanyang baso. Dapat ay sabay natin tong maubos. Tsaka lang kita tatanggapin kapag kaya mo na akong sabayan. Grabe talaga. Mama, kanina ka pa kinikilig at tuwang-tuwa. Napailing pa si Alicia sa ina niyang hanggang ngayon hindi makapaniwala. Bihira lang nangyayari to. Para bang teleserye. Tumpak. Grabe, ikaw na talaga ate ang babaeng pinagpala. Paano mo nagawang mapaibig si kuya? Sa yaman nun, grabe karisma ng pamilya natin.
Maganda ako eh. Proud pa niyang sagot. Hindi naman umangal ang dalawa. Niluluto ng ina niya ang kalamares at siya naman ay kain lang ng kain. Hindi pa nga siya nakontento, sumandok pa siya ng kanin. Natatakot naman siyang tumaba, pero natatakot siyang hindi kumain. 3 oras nilang pinabayaan ng dalawa. Nagulat na lang siya nang tawagin sila ni Erel at sabihing bagsak na ang dalawa. Napabuntong hininga sa Alicia bago pumunta sa dalawang mokong. Inalalayan na muna ni Erel at ng ina niya ang ama nila bago si Federico naman. Masakit ang ulo ni Federico pero ayaw niyang magpabigat sa nobya kaya hindi niya ito ininda. Bumangon siya sa kama at tinupi ang pinagamitan bago siya lumabas. Sa kusina, abala ang magkapatid at ang ina ni Alicia. Sa palagay niya almusal ang ginagawa ng mga ito. Napangiti siya dahil si Alicia pala ay tagapapak. Nakita naman siya nito kaya ito ay lumapit. "Good morning, timpla kita ng kape." Wika pa nito kaya napatango na lang siya. "Grabe, lasing na lasing kayo ni Papa kagabi." Naiiling pa si Erel. "Good news pala kuya, tanggap ka na ni Papa. Nauna mo daw kasi siyang mapatumbay eh. Pero alam mo, bet ka na talaga nun, naggalit-galitan lang para matakot ka." "Napakadaldal mo talaga Erel." Saway ni Alicia na ikinangiti lamang ni Federico. "Bayaw na pala itatawag ko sa'yo kasi parati ka na ng pamilya." "Basta komportable ka, wala namang problema sa akin Erel." Sagot niya bago ininom ang kape na tinimpla ni Alicia. Mahal, kailangan ko palang umuwi muna. May kailangan lang kasi akong gawin." "Sige, tawagan mo na lang ako mamaya." "Ma, balik na lang po ako mamayang gabi. May gusto ho ba kayong ipabili?" "Bahay, lupa at kotse." Si Erel lang sumagot. "Ipapaasikaso ko na lang sa..." Pinutol ito ni Alicia. "Naniwala ka naman kay Erel. Emi lang niya yun. Ikaw nga hindi porket mayaman ka sige ka lang ng sige." Pero hindi naman siya ganito sa iba, kundi sa pamilya lang ng mapapangasawa niya. "Joke lang kuya. Bili ka na lang ng cake, ang sarap kasi." Well, the truth is hindi naman talaga siya uuwi para sa trabaho. Iba ang plano ni Federico at kasabwat niya ang kanyang ina. Nais niya ng formal na hingi ng kamay ni Alicia sa harapan ng magulang nito. Since tanggap naman na siya sa tingin niya ay hindi na dapat itong patagalin pa. Umuwi si Federico. Naligo lang siya upang mawala ang amoy ng alak sa kanya bago inaya ang kanyang ina. Ito ang nakakaalam ng magandang quality para sa singsing na kanyang nais. Nakuha na rin naman na niya ang sukat ni Alicia sa ina nito. Ito lang ang may ideya sa gagawin niyang proposal at suportado naman siya nito. Hindi naman na daw sila bata kaya wala nang tutol pa sa kanilang desisyon. "Baby, malapit nang umuwi ang daddy mo." Himas ni Alicia ang tiyan habang hinihintay sa sala si Federico. "Buo na ang ating pamilya. Hindi ka lalaki na broken family." Lumawak ang ngiti niya nang marinig ang kotse ni Federico. Sinalubong niya ito ng yakap. "Careful, baka madapa ka. Eto na ang cake mo mahal ko. Sobrang sarap nito." Nilagay niya agad dito sa fridge. "Erel, wag mong galawin yan sa akin yan." "Sorry ka, may cake din ako." "Dinner is ready, ikaw na lang ang hinihintay. Let's eat na." Aya niya kay Federico at hawak kamay silang pumunta sa dining area. Sinimulan na nilang kumain. Masaya naman, nagkukwento pa nga ang ama niya na tagapakinig lang sila. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkain niya, biglang tumayo si Federico. Napakunot lang ang noo niya habang ang kapatid at ina ay kinikilig na. Ba't ganyan ang mga ekspresyon ninyo?" Lumuhod bigla si Federico habang may hawak na singsing. Nanlaki ang mata niya at agad na umalis sa pagkakaupo. Hindi siya makapaniwala na proposal na pala ito. Wala man lang siyang ideya. Sobrang bilis ng pag-agos ng kanyang mga luha. "Ginulat mo naman ako. Hindi na kasi ako makapaghintay na makasama ka habang buhay. Nakausap ko na si Papa at Mama, pati si Erel na gusto ko nang hingi ng iyong kamay. Maaga akong pumunta dito, tulog ka pa. Formal kong hiningi ang basbas ni Papa at Mama na hindi naman nila ipinagkait sa akin." Nakakainis. Natawa pa siya nang mapasulyap kay Erel na naluluha din. "Alicia, will you marry me? Please be my wife." "Hindi ako magbabago. Kahit pa may magiging anak na tayo. Hindi kita pababayaan at palagi kitang pipiliin. Ano man ang pagsubok na ating haharapin." Tinanggap ni Alicia ang proposal.
Oo naman, pakakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Magiging buo at masayang pamilya natin. Tadhana ang nagtakda. Ayoko nang kumontra. Isinuot nito ang singsing sa kanya at nagyakap sila. Palakpakan naman ang pamilya ni Alicia at talagang napakasaya sa nangyayari sa kanya. Inalis man sa buhay niya si Mark, yun ay dahil hindi naman talaga itong nakatadhana sa kanya. Pinaghandaan ng kanilang kasal na maging enggrande. Sa loob lamang ng isang buwan, dumating ang nakatakdang araw ng pag-iisang dibdib nila. Imbitado ang mga kamag-anakan, mga kaibigan at bigating tao. Ganap na naging maayos ang kasal hanggang sa reception. Nagawa nilang mairaos na walang nagiging problema. At ngayon nga, honeymoon nila pero pinili nilang manatili na lang sa bahay. 2 buwan na kasi ang tiyan niya. May kasilanan na rin ang pagbubuntis niya. Payo ng doktor, mag-bedrest lang siya dahil maaari siyang makunan kung mai-stress at mapapagod. Inalagaan siya ng doktor niya at ni Federico para mapakapit ang bata at maging healthy. Lumipas sa mga buwan, maganda ang takbo, healthy silang mag-ina. Dahil sa pag-aalaga ni Federico at ng kanyang doktor, walang naging problema. 5 taon pa ang lumipas na para bang kung babalikan ay parang kailan lang. Masaya silang nagpipiknik na mag-asawa kasama ang mga anak. Si Federico inaayos sa mga pagkain habang ang asawa niyang si Alicia binabantayan ng kanilang 2 anak. Pinalad silang mabiyayaan ulit. Ang panganay na lalaki ay si George at ang bunso ay si Georgia. Hindi sila kambal pero ito ang nais nilang maging pangalan. Tila ba kambal ang 2. Masayang pinagmasdan ni Federico ang mag-iina niya dahil hindi niya akalaing magiging masaya siya ng ganito. Araw-araw, mas minamahal niya ang kanyang asawa. Mas gumaganda ito sa paningin niya. Sa mga ito nakafocus ang kanyang atensyon o ang kanyang buhay. Daddy! Patakbong lumapit sa kanyang bunso. Daddy, maligo ka na daw sabi ni Mami kasi ang baho mo na daw po. Hinila siya nito palapit sa ina nito. Tumalon siya sa ilog at agad na hinabol ang asawa. Habang ang 2 nilang anak, nakatingin lang sa kanila dahil ayaw maligo ng mga ito. Para silang bumalik sa teenager years nila ni Alicia. Hindi naman kasi nawala ang sweetness, mas lalo pang nag-spark ang kanilang pagsasama. Federico! Malakas na sigaw ni Alicia habang natatawa. Isinampay kasi siya nito sa kanyang balikat. Ibaba mo na ako! Sa akin ka lang. Wika pa niya bago ito maingat na ibinagsak sa tubig. Hindi pa ito nakakaahon nang umilalim din siya upang hagkan ito underwater. Sabay silang umahon. Natatawa siya nang hampasin siya nito. Para kang bata. Inaya na siya ni Alicia na magmerienda. Ang 2 nilang supling, tuwang-tuwa na kakain na. Mommy, love mo ba si Dad? Tanong ni Georgia. Si George ay may sariling mundo at hindi palakibo. Parang si Federico lang. Pero kapag sila nalang 2 mag-ina, napakalambing. Manang-mana talaga sa ama. Nginitian niya si Georgia bago sumagot. Opo, love ko si Dad. Love ko ang pamilya ko. Pero bakit sabi ni Dad, mas mahal ka po niya? Natawa si Federico. Bata ka pa masyado para maunawaan. Pero lagi mong tandaan na mahal ko kayo. Sa inyo naging makulay ang buhay ko. At kapag nawala kayo kay Daddy, si Daddy ang mamamatay. Hinawakan niya ang kamay ni Federico. Mahal, hindi mo dapat sinasabi yan. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Pero kung nakatadhana na isa sa atin mauna ng maaga, please, huwag mong pagkaitan na maging masaya ang buhay mo. Biling niya. Ito kasi ang kinatatakot niya na laging sinasabi ni Federico. Ngunit alam naman niyang nasasabi lang ito ni Federico dahil sa emosyon. Masaya naman sila at walang problema. Naniniwala siya na ginagabayan ng pamilya nila kaya napakaayos at palaging masaya. Hindi naman maiwasan ng tampuhan. Pero in the end of the day, sila pa rin ang magsasama at mas pipiliin niyang ayusin imbis na tapusin.